din natin ang Kaya pag-aaral. yung tamang alam. So, ang dami nating mga challenges, okay? Nauwi tayo last the other time, yung huli natin pagkikita, yung challenge ng time, ng panahon na yun. Okay? Yung kultura ng mga panahon na yun, yung mga practices ng panahon na yun, yung mga governance ng panahon na yun, okay? Kung ano ang background, kung ano ang pamumuhay ng panahon na yun, okay? Yun ang alam natin, di ba? O lalalim pa tayo. Lalalim pa tayo. Patungkol doon sa time frame na yun. Kailan ba nasulat ng Bible? Meron mga Bible na alam agad natin kung kailan na isulat ng mga author yung salita. Okay? So, binibase natin ang dating natin doon sa kaalaman na yun. Okay, kung kailan na isulat. Ay, ang problema ito. Okay? Like for example, in the New Testament, kailan ba talaga naisulat? At ano ang unang naisulat sa New Testament? Naisulat ang Bible, okay, New Testament, much later pa. So, After ito ba being expired? dead. Ito expired. I don't know. Ito expired, di ba? Ang sabi ng Biblia, expired yan. Inspired. Yung manuscript. Walang pamalian na maski ano. Okay? Salita ng Diyos. Lahat yan ay salita ng Diyos. Okay? Pero Now, yung- ang tanong, inspired ba yan? Ito ba Yan hindi. inspired? Yan hindi. Okay. Ito. Ang inspired yung original. Huwag mong kakausapin ng mga Baptist. Yung manuscript Okay? mismo. Dahil ang mga Baptist, yun ang position nila. Yung King James. 1611. Yung King James. Yun lang ang version. na-preserve ng Panginoon. Pero kung, pero kung hukayin natin corrupt yung grupong gawa nun ah. So, in other words, sa ating Bible na yan, isa na namang problema, okay, yung time na alam ng tao na doon sinulat, okay, much later lang yun, much later pa. Nangyari ng matagal, Bago bago in-interpret. na isulat. Interpretasyon na lang yan eh. Okay? So, ang nangyayari, mas English. sa original, yung original manuscript, ang nangyayari, nababasa natin yung mga orthographs na yun, na ang tagal na palang lumampas. Eh sa isip natin, parang naisulat Ngayon, kung kailan nangyayari o kung kailan nagaganap. Now, we must be aware na yung mga panahon na nagaganap at nangyayari, iba nalipasan ang ngayon. mga kultura ng panahon na yun. Saka nalipasan ngayon. Iba ang mga kaganapan ng mga panahon na yun. Iba ang mga kaisipan ng mga tao ng panahon na yun. Kaysa dun sa dito lang naisulat. Ano panahon na yun? Ang Greek ang nag-aari. Ang mamayagpag doon ng Greek. Ang Greek, at that particular time, Time na yun. ay hindi yung original na Greek, na classic Greek. Okay? Okay, ginamit ko talaga sa grammar tayo, Greek. Yung classical Greek, philosophical yun. Sila Sus, yung Okay? Yung mga philosophers, Sila- yung ginagamit sila Aristotle. Aristotle, sabi ng Magsul, Zaya, Aristotle. Okay? Yun yung unang Greek. Pero panahon ng Panginoong Kristo Jesus, hindi na, Aramaic na. Kumbaga sa atin ngayon, parang salitang kalye. Islam. Okay? Maiiba na ang mga denotative meaning or connotative meaning. Like for example, nakakita tayo sa Isaiah, nung ipinako ang Panginoon, saan siya ipinako sa Isaiah? Puno. Sa puno. Okay? Pagdating sa New Testament, Sa krus na. sa krus na. O doon na parehong kahoy. Parehong kahoy, yes. So, ano yung puno dito sa Isaiah? Anong klase ng pinararating niyang meaning? Is that connotative? Is that denotative? Yung mga ganong klase ang dapat natin makita at pag-aralan. Okay? Pagka sinabi mong denote, yes, kahoy. Kahoy lang talaga yun. Okay? Hindi puno. So, pagka ang ano ay anong isip natin sa kahoy, na-process na. Na-process na. Okay? Hindi yung kahoy na ano lang, puno, tapos nilagyan ng gano'n, vertical sa horizontal, yun din. Hindi.
So, titignan natin yung denotative meaning ng bawat word. Kung ano yung kinokono. Okay? Like for example, world. Na marami madalas tayo makakita ng world, di ba? Ang pinakapamoso sa atin yung God so loved the world. Okay? Ang isip ng tao, ano ba? What it is a world? Ito, mundo. Kung mundo na to. Ang kalahatan. Eh, ito lang, isa lang yun sa meaning. Okay? Yung mga sistema sa mundo, world din yun. Okay? Merong world ng mga believers. Merong world ng mga Gentiles. Word lahat yun, ang word na ginamit sa New Testament. So sa ating pagbabasa, sa ating pagsasalisi, ano ba talaga ang ibig sabihin ng word na yun? So John 3:16, God so loved the world. God so loved the world. Mahal ba talaga ng Panginoon? Tapos connected yung He gave His only Son, His only begotten Son, di ba? So ang unang tingin natin sa salvation, di ba? Ay yung word. Okay, yung word na yun, ano ibig niya sabihin? Lahat ba ng tao sa mundo ay talagang minahal niya para save? Okay? So, parang hindi. So, therefore, hahanapin pa natin yung ibang meaning ng word na yon para maitama natin gusto, okay, dun sa talagang translation ng word sa John 3:16. Nakuha niyo po yung point? Ito? Para sa lahat yun, hindi na nagbubasin sa Kristo. Eh, pero hindi, binigay pa rin niya eh. Kaya nga, talagang yung word na yun, exclusive sa So, iilan. Hindi yung mundo. Pero wala doon sa John 3:16 eh. God so loved the world lang. And He gave His only begotten Son. Whosoever will believe will not perish but have everlasting life. Okay? So, kung tama ang ating pag-aaral, magiging tama rin ang interpretation natin sa John 3:16 na yung word of the elect lang. Eh kaso, selective. translate naman sa Tagalog yun. Sanlibutan. Ayan. Translations kasi. Kaya nga, Kaya ito, yan, hindi yan inspired. Wala. Ang inspired yung original yung una. Yung original lang na manuscript. Manuscript original yung una. Okay? Yung original lang. Ay nawala na yun. Ito hindi. Hindi yan. Hindi rin Hindi yung yan. King James, hindi rin. Okay? So, ang original lang, inerrant, tawagin natin, ay yun lang original manuscript. Okay, yun lang. Wala nang iba. Graph yun. Ang problema natin ay nawala na yun. So kung nawala yun, marami na naman tayong magiging problema. Okay? Nawala eh. Paano natin alam kung ano yung ibig sabihin nung nagsusulat? Ano talaga ang intention niya kung bakit niya naisulat? Eh yung mga nababasa natin ito, translations na lang. Yun ba talaga ang sinabi, halimbawa ni Paul, halimbawa nila Matthew, halimbawa nila Luke, nila Mark? Yung translate talaga. Yun ba talaga? Tapos yung sinusulatan, talaga bang yun ba ang mga mensahe na Ay, parating. kung ano sinasabi ng writer, intindido yun nung naka-receive. Okay? Hindi pa pwedeng maging iba ang mensahe. Ngayon, tayo ngayon, at this point in time, hindi natin kakalala kung sino yung nag-write talaga. Hindi natin alam kung ano yung mga sinulatan, kung ano yung kalalagayan. Wala tayong relasyon sa kanila. Wala, hindi natin alam eh. Dahil hindi na natin sila ma-interview. Okay? Ngayon, at least tayo, pwede nyo akong tanongin kung ano yung sabihin. Okay? And I think, pwede natin ma-clarify kung ano yung nasa loob ko. Kasi, present tayo eh. Eh sila, wala na. Sila Paul, wala na. Si John, wala na rin. Wala tayong common knowledge tungkol sa kanila. Oh, wala. We cannot share anything na experience nila, knowledge nila. So yun ngayon ang ating hinahanap pag tayo ay humahawak po sa salita ng Panginoon para sa aralan. Ano yung Yung original inspired by the Holy Spirit,
Yun ang pinagmulan mo. Yung nasulat sa una, talagang Espiritu Santo. Move. Okay? Minumove niya ang mga tao para kung ano yung mismong gusto ng Panginoong sabihin, yun ang masusulat. Eksakto and punto. Pati yung mga tulog, yung mga tutulog. Pero nung koma. in-interpret niya ni King James, yung mga Jewish na nag-interpret niya, may mga may mga King Utos na James, dyan. ang problema pa ng King James, European, England sila. Okay? So, ang layo ng kaisipan ng mga English sa kaisipan ng mga Israelita. Layo. Okay? So, may mga problema tayo kapag tayo ay mag-i-interpret. Baka mamaya, ini-interpret na natin yan, yung Bible, in the English way. Which is wrong. Pero Hindi yung yung tayo English ngayon, may na Vatican language yan. diplomat siya, di ba? Ah? Dok, although na Englishman ang nag-interpret, pero meron yung influence ng Vatican, ng Rome. Wala. 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 Okay. Wala silang additions or Wala silang sway. Wala. Okay. Puro lang mga talagang English to. And then the King James, siya ang nag-authorize na i-translate ito sa English. Kasi noong mga panahon na yun, nakasulat yan sa ibang language. Okay, ang pinagbabasihan din nila ay Greek at saka Latin. Ganon. Kasi Latin was the common official language na ginagamit noong mga panahon na yun. Yun ay Roman occupation nyo. Oo. Okay. So, bino mo, lalagpas pa tayo dapat sa Roman language. Dapat talagang sa original language tayo. Aramaic, or Greek. Yun, yung common era. Oo. Okay. So, parang ang hirap, di ba? Yung gano'n. So, nakita natin ang challenge of time, ang challenge of culture, ang challenge ng backgrounds kapag ka nagbabasa tayo. So, pag nagbabasa tayo, sana kung pwede, even yung grammar ng mga panahon na yun, makita natin. Okay? Meron ba kayong na mag-Greek? Kasi sa Pastor Mario, alam ko, nag-aano siya, nagtuturo siya ng Greek. Sa Pastor niya. Mas maganda kung meron ang mga natin. Okay? Hindi naman malayo sa original. Yung existing ngayon. Okay? Hindi malayo. So kung malalaman natin yun, masisynthesize natin sa ating mismong mind kung ano talaga ang ibig sabihin nung nag-write nitong salitang ito. Okay? Kung alam mo ang language, additional ika nga plus yun para sa atin. Okay? Sa pag-aaral ng salita. Okay pa ba kayo mag-aaral ng salita? Yung problema na ako doon buti pa nung hindi ako nag-aaral. Nung wala ako nag-aaral, lalo ko nakikita wala talaga ako alam. Kasi gaya na nga ang problema natin, yung background. Buti pa nung hindi ako nag-aaral. Nung hindi ako nag-aaral, ako nag-aaral ko, kaya ko nakikita, wala akong alam. Ganun talaga. Okay? Mag-aral tayo, yes, hirap. Para maintindihan mo, wala tayong alam. Meron siya sabi nga, di ba? The more you know, the more you will also know that you do not know anything. Ngayon ko lalo nakikita, wala pa lang ako alam. Tagal ko nag-resign, wala akong alam dyan. Pero kailangan mag-aral. Ito ang isa sa mga misteryo ng salita ng Pero ang alam mo nun, marami ka nang alam. Oo. Eh ako nga dati noon, hindi pa ako aral, wala pa akong aral nung araw. Okay? Tinan mo ha, mga tinuturuan ko nung mga araw. Yung buong team, PBA team, sila yung champion sila eh. Sila Lastimosa, Pure Foods. Pure Foods. Okay? Buong team, ultimo manager nila, nandun, nag-aaral sa akin. Wala akong alam. Hindi ako nag-aaral pa. Nag-aaral ako ng Bible School sa Europe pa eh. Ganun. O dapat maayos yun. Tapos, ang isa sa mga tinuruan ko rin, si Admiral Marcelo, camp commander ng Aguinaldo. Kaya pag nag-aaral ako, ay nagtuturo ako
4-star general yun eh. Yung katabi niya, 3-star, colonel, full colonel, tapos praise and worship, nagpe-praise and worship kami. Okay? At ano ko nun ha? Pulpul ako nun. Wala ko na. Talagang pulpul ako nun. Pero ang praise and worship ko, alam mo, yung banda ng AFP. Okay? Ang lalaki man yung mga malaki, ano? 4 na ganun. Tapos ang kumakanta, buong AFP, AFP choir. Kaya hindi kami sa kwarto ng general. Nandun kami sa stadium. Bible study lang yun. Pero ang tapang ko, kaya ng ibang pastor, wala akong kahit anong laman, lakas lang ng loob. Tsaka kapal na mukha. Hindi, ang alam ko nun dati, marami na akong alam din eh. Yung mga panahon na yun. Okay? Nagpapabagsak na ako, Kernel. Birthday nito. Sabi sa akin, birthday ni Kernel. Nakalimutan ko ng pangalan eh. O, pagpe-pray ko po, kung gusto nyo. Ay, pag-pray mo yan, dahil kasi puso yung ni Cory, yung, tawag nito, kulita. Sumabot yung isang lugar ng building, nakuha niya lahat yung gas. Sunog yung baga. Pero nabuhay pa. Pag-pray mo. Ano gano'n? Sabi nung mismo si Admiral, pag-pray mo. Tapos hindi ko hinahawakan yung hindi ako nang umahawak eh. Dahil nahihiya ako, mga general to eh. Official to eh. So, ang protocol nila, hindi. Nakatingin ka lang na gano'n. So, pinag-pray ko. Huwag mag-stop. Papunta sa akin, imbis na pababa, ay pahiga. Sa akin, umilag akong gano'n. Subsubo, pasubsub gano'n. Umilag ako. Tapos tinignan ko si Commodore Marcelo. Lagi ko pinipay ko mga dito. At sabi ni Marcelo, ano ko, pinabayaan ko na. Pagkagising niya, hindi niya malamang ang gagawin niya. Okay? Sabi ko doon, talaga na ang Panginoon na nakakagaling. Sumasa akin ang Panginoon. O, binuin mo kapag ko na gano'n. Okay? Hindi ako nag-aral. Okay? Siguro kung ngayon, mahihiya ako. Kasi puro mga nag-aral ko. Pati dito sa PMA, the beses yun, 2 yata at 3. Sa office mismo na superintendent, tinawag ako. Tapos nag-Bible study kami sa lugar nila. Okay? Kung ngayon yun gagawin, mahihiya ako ng gusto. Okay? Mahihiya. Lalo na alam ko yung mga nagaganap na hindi ayos sa pag-interpret. Ang hirap kang bibigyan. Ngayon, Mag-invite ka na. Masalain muna dito eh. Maingat ka na ngayon sa pag-share, hindi basta-basta. Okay? Lalo hindi mo nahawakan at pinag-aralan. Maingat ka ngayon. Ay, oo, maingat talaga. Ayaw natin matabitan ng yung giligan. Ipagsusulit natin. Meron din akong pagkaya ng sasalita ako, si Spalpin. Tinitingnan ko kung ano yung nasa. Ano pinipilter? Tsaka meron akong inuutosan ng gobyerno. Sulit nyo kung ano yung mga na aralan nyo. Lalo, mali, sulat nyo. Pagkatapos kung mag-pray, kayo lang sinasabi sa akin. Gano'n. Kasi ayaw mo na mag-share ng pamalian. Okay? Pero mo pamalian, isi-share mo ang tapang mo pa. In Jesus' name ka pa. Okay? So, marami tayong challenge. Okay? Marami tayong challenge. Sa mga lugar-lugar, as I've said before, yung interpretation natin, halimbawa, Catholics, Ezekiel 38, andun yung mga pangalan ng mga bayan na lulusog sa Israel. Okay? Ang sabi ng iba, Moscow, okay, o kaya ay yung Turkey, o kaya ay Syria, Iraq, yan ang lulusog. Pero pag tinignan mo yung old map, hindi eh. Okay? Kaya yung interpretation natin, minsan nakabase lang sa iba. Hindi natin, di ba?
Ginagamit natin yung resource ng iba, yung interpretation ng iba, para tayo ay makapag-share. Hindi tayo mismo umungalan. Okay? So yun ang isa sa mga problema. Tignan niya natin si Peter. The word of the Lord came to me, said Ezekiel, son of man, set your face against Gog of the land of Magog. Okay? Ano ang pagkakaalam kay Gog o sa Gog? Gog. Alam mo, nung una, akala ko itong Gog na ito isang lugar din. Gog in Magog. Okay? Si Gog ay isang tao. Tao lang to. Okay? Ang sabi dito, of the land of Magog. So yung Magog lang ang lugar. Ang namumuno at that particular time ay si Gog. Okay? Chief of Meshech. Ano ba yung Meshech? So sabi ng iba, Russia. Okay? Or Moscow. Kuban. Okay? And prophesy against him, saying, this is what the sovereign Lord says, I am against you, O Gog, chief prince of Meshech and Tubal. I will turn you around, put hooks in your jaws. Okay, but tatanong tayo verse 5. Persia. Okay, alam niyo ba ang Persia? Yung ba Iranian? Ha? Yan ba yung Iranian? Yun ang pinag-aaralan natin ngayon. Persia nakalagay dito. Put. Okay? Kung hindi tayo nag-aral, okay, itong Persia nito, yun ang sinasabi niya. Okay? Pero iba. Pag tinilan mo ang atlas noong panahon ni Ezekiel, iba. Itong Meshech na ito, hindi yung Moscow, hindi. Okay? So, pagka yun ipinipits natin o sinishare natin, mali ng tayo. Kasi ito rin yung mga lulusot sa Israel. Ito mga bayan na ito. Okay? Eh baka mamaya ay gusto mong maging pantas pagdating sa prophecy. Mama, mali ka pag sinabi mo lulusobin ng Moscow or ang buong Russia ang Israel. Okay? Ethiopia, lulusot sa Israel. Yung ngayong Ethiopia, hindi ito, yun. Yung Syria, itong halimbawa, itong Persia na ito, Iran, okay? Tsaka ang Ethiopia ngayon, kontrol ng Jew yan eh. Mga Ethiopian Jew ang nakatira siya ngayon. Karamihan Jew. Lulusot sila, lulusubin ng Israel. Okay? So magiging tama ba ang ating mga magiging turo? Kung hindi natin pinag-aralan to, siguradong mali ang maituturo natin. At kapag ka nagturo tayo ng mali, ang mga tao, ang mga members, ano ang mangyayari sa kanila? Mapupuro ng takot, mapupuro ng pangamba, okay? Magkakaroon ng... Yung iba nga, nangyayari, binibenta yung lugar nila, hindi sumba ay lupa nila. Dahil na balita, nandiyan na ang Panginoon. Okay? Maraming ganun. Dahil sa mali, ang pastor. Eh, ang pastor naman, hindi naman niya sasabihin mali siya. Wala pong pasal na umami sa kamalian eh. Okay? So, again, doon tayo sa ating pong kanapinong problema. Okay, sa ating pong paghawak ng salita ng Panginoon, tignan natin ng maigi, tignan natin ng maayos. Okay? Ayon doon sa kapanahonan nila. Okay? Pati na ang language na ginagamit, ayon doon dapat. Okay? And then, kung maaari, makita natin ang original manuscripts. Okay? O kaya, meron naman mga Bible na diretsong Greek. Meron. Okay? Hindi natin maintindihan yun kasi hindi tayo nagkakaroon. Kaya na nag-aaral tayo. Kaya dapat mag-aaral talaga. Okay? So, kung tayo ng ganon, then tayo mismo ang mag-attempt na gumawa ng mga observations regarding dun sa binabasa natin. Ganon ang dapat na maging attitude
pag hinahawakan natin ang salita ng Panginoon. Narinig niyo na ba yung oika? Oika ay ano ba to? Shortened ng mga meanings. Yung unang words na ginamit na literation kung paano ang approach sa Bible. Una, O. Oika. Okay? Ang ibig sabihin ng O, observe. So pag-aralan nyo, tignan nyo maigi ang sinasabi. Okay? Katulad noon, alam niyo ba na itong Gog na ito, yung ating knowledge lang, yung Gog, ano ang pagkakaalam niyo sa Gog? Pero narinig nyo na yung Gog. Tao. Kaya ano ang nasa isip natin? Gog and Magog eh. So ano ang tingin natin? Ano ang dating ng Gog na ito? Tao ba ito o lugar? Lugar. Lugar. Magug. Sabi ng Baptist, Ang Gog ay tao. Magug. Lugar. Yung lugar ang Magog. Okay? So imagine mo, tinan mo, di ba? Kung di natin nakita yung ganon, parang tayo mag-iisip, anong lupa kaya? Saan kayo lupain yung Gog? Okay? Pag narinig ng mga tao yan, okay, tapos nag-research, minsan meron tayong mga member na mas magaling mag-research eh. Hindi mo alam, Pastor Pupulpul, sabi niya lugar yung Gog. Eh ito, tao, eh kawawa naman yung pastor. Di ba? Nakikritik siya na hindi niya alam. Pero kung pinag-aralan lang nung una, maaalis o kaya mapipigilan yung gano'ng klaseng attitude. Pero sa modern day ngayon, ano yung Magog? Anong bansa ang Magog? Ewan ko kung meron dito mapa. Meron tayo yung mapa na ano. Okay. Ito na lang kaya. David and Solomon. Nakikita niyo ba? Ito ang promised land. Okay? Ito ang pinangako ng Panginoon. Kanaan. Yan lang ba? Actually, hanggang dito yan. Sa original. Yun ang pangako. Okay? Now, Ang Arab country. kasama ngayon yung Arab countries diyan sa lupang pangako na yan. Ito siguro. Paris lang. Ito, merong Assyria, merong Elam, ayan. Okay. So kung ang promised land ay kung ito ang promised land, ayan, yung may blue na ito, yung Magog, okay, dito sa banda rito. Okay, dito sa banda rito, ang Magog. Although ngayon, sa present, is Russia yan, pero hindi kabuuan ng Russia. Only a part of Russia. Small part lang. Siguro kung pwede natin maintindihan, kung maalala natin, USSR, okay, Union of Soviet Republic, USSR. Part ng USSR, iba-ibang bansa yun eh. Okay? One day, ang siyang isa sa mga lulusob sa Israel. Hindi Hindi yung kabuuan ng Kaya yung Russia. mga ilaw, hindi yan yung ilaw. Hindi. Okay? Mali pala yung nila, yung interpretation nila kasi basta sabi nila Russia. Oo. Ay, part pala. Marami ganun yan, Russia. Oh, Russia. Okay? May ba Kasi China? nandun sa sa Ezekiel 38, may Russia, may Tugalma, meron kung ano-ano roon. Okay? So, yung sa challenge of time, kasama din natin doon yung challenge nung mismong physical location. Bakit kailangan yung ganong klase na location? Kasi bawat isang lokasyon may kanya-kanyang kultura. Okay? Saan ba dito sa kabundukan, ang nung una ay pumupugot ng ulo? Ipugaw. Ipugaw.
Sa Mountain Province, Bundok. Butok o Ang kalimdami. dami. Sa Bultok. Iba-iba yun eh. Sa amin din. Sa amin, Dok. Sa amin dito, Yung ibang barangay, ganun din. Pero iisang pan yan. Tawag Isang namin lugar. yan. Isang munisipalidad. Pero May iba barangay. ang Kultura. kilos ng tao, ibang kultura ng tao. Di ba? So, ganun din dapat na makita natin. Tsaka makita natin yan, Dok. Paano napunta sa Russia yan? Ay Middle East yan. Paano nakuha ng Russia na ganyan na? Ay Middle East yan. Di ba makita rin natin na gano'n? Ang aanin natin na Paano sa ng Russia yan? kasi yung interpretation, O nga Middle East yan. mali. Na ano? Okay? Mali ang interpretation. So, yun ang dapat natin mag-aralan. Okay? A good atlas can help. Okay? A good atlas can help us para sa pag-interpret ng tama at mabuti. Okay? Meron ba tayong ano tawag ito? Yung question doon? Wala? Okay. Hindi nga yun nga Kasi kanina, Hindi nga, Dok, paano napunta sa Russia yan? Ay napapalibutan ng Middle East yan na Israel. yung sa bandang east ng Israel, okay? Ano ba east dito? Yung bandang east ng Israel, narito ang Russia. Sa ibabaw. Okay? So, siguro yung mga tao, yung na ngayon, ang interpretation. Ang mag-interpret lang naman ng gano'n, yung ngayon eh. Yung ngayon. Kaya nga, sinag-challenge natin ang bawat isa, pag-aralan natin para hindi tayo mapunta sa Maganda kasi yan, istorya yan. Maganda. Okay? Now, meron pa tayong isang problema. Nakita natin kanina, nagsusulat ng mga authors. Di ba? Ano talaga ba ang nasa isip nila? Ba't nila naisulat? Okay? Yung ba ay original na salita ng Panginoon sa kanila? O meron silang kinopyahan din? Okay? O iba ang sumulat. Katulad yung Genesis. Okay? Namatay na si Moses. Ay ang sabi ng iba, ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, si Moses ang sumulat. Pero nandun, ang linaw-linaw kung paano namatay si Moses. Paano niya maisusulat yun? Pati kamatayan niya. Okay? Tapos ikaw sasabihin mo, ang author lahat yan si Moses, walang iba. Tama. Abawa natin. Oo. Okay? So, tingnan natin sa authorship. Okay? Tingnan natin kung bakit isinulat yun ng mga particular time na yun. Then, sino ang sinusulatan ng author na yan? Bakit? Like for example, Leviticus 19. Doon mo makikita eh. Okay? Pasintabi bawal ang magtato. Okay? Bawal kumain ng baboy. Ba't naisulat yun? Bawal putulin ng patilya. At bawal din magsuot ang mga kababaihan ng pantalon, lalo maong. Yung patilya ka ba? Putulin. Diba? Sabi ng Panginoon, pag isusuot ng kababaihan ang sinusuot ng kalalakihan. At pati na rin yung kalalakihan ang susuot ng mga pangsuot na pangbabae. Sa Europe, nakapalda na Ah, nakapalda sa British. Irish. Irish. Irish ba yun? pati lalaki. Okay? Nakapal. Pag binasa nila ang Leviticus, ay ang tama, Leviticus, paano ay ng application? Sila ba ay sumusuway sa utos ng Diyos? Pag kumakain tayo ng baboy, kasi pinagbawal. Ang dami, pati mga isda. Bawal ng kaliskis. Oo. Okay? Kaya sarap-sarap pa naman mga ganun. Ipon. Bawal na ipon. Okay. Alimasa. Bawal din. O ba't na isulat? Ano ang dahilan kung bakit na isulat? Yun ang hahanapin natin. Kasi pwede ba rin talaga yun? Sino lang kakain mga yun? Pwede. Okay? So yun ang magiging ano natin. Sabihin natin assignment sa pagtahanap ng dahilan kung bakit sinulat. Para sa Hebrew yun. Ah, Para sa mga Hebrew lang. o yan. Para sa mga Hebreo lang. Hindi ba tayo kasama? No. Pagkano pa yan? Pagkano? Tinan mo ha, tinan mo.
Pag sinabi mo na yaon ay para sa mga Hebreyo lang, then lahat ng area na yun, lahat ng book na yun, pang Hebreyo lang. Kasi nakasulat lang yun para sa mga Hebreyo. Ikaw sa sinasamba natin, Diyos ng Hebreo. Eh, tayo ay mga Pilipino. Okay? Paano yan? Baka hindi na tayo kasama. Hindi ba tayo kasama dun sa inutos na yun? Hindi ba tayo over nung inutos na yun? Kasama. Okay? So, ang nakikita natin, di ba? Kasi nabigay mo kung sa ngayon eh, ano eh. Sa Hebreo, Diyos nila eh. Kaya tayo ngayon, sinasamba natin ang Diyos ng mga Hebreo. Iisang Diyos. Iisang Diyos. Yung ikaw to sa ano Diyos. ang purpose kung bakit naisulat yung mga ganon? Ano ang purpose kung bakit pinagbawal yung mga ganon? So, mayroong dahilan para yun. Yun ang hahanapin natin. Hindi yung po nakita ko lang eh. O, bawal siya. Sabi niya, bawal eh. Okay? Tapos kung ako halimbawa ay ano pa, ang tawag ito, masyadong critic. Sister ha, ayoko na nang pumasok pa dito ng pantalon ha, ibang ganyan ha. Diba? In application, tignan mo, pagka mali ang ating interpretation, mali na rin ang application. Bawal kumain ng dugo. O yan, patay ka. Okay? Dinugo. At sarap pa naman na dinuguan ng Sarap lupa pa dito. naman. Tsaka hindi, kumakain halimbawa sa labas, yung mga barbecue tugo. Okay? Betamax. Oo, yung mga ganon. Nagkakasala sila, hindi nila alam. Kung i-a-apply natin yung mga ganon. Okay? Biguhin mo. Lahat kasalanan yan. Kumakain ka ng dugo. Kahit ka ng lechon. Paano naman ang tanong doon, paano naman yung kumakain nun na hindi niya maalam na kasalanan yun? Yun yan ang pinoproblema natin. Pag mali ang interpretation mo, marami kang judgmental attitude. Mali ang input. At mali rin ang mangyayari practice ng church. Sa ganun. Okay? Wrong input, wrong output. Oo. Pagka wrong lahat, wrong lahat. Okay? Wala nang mag-ihipon. Ganyan ba Kristyanismo? Kaya masyado mong mahigpit. Ganyan man Diyos nyo, sobrang higpit. O di kawawa ang Panginoon. Mapapahiya sa pinaggagawa natin. Pero kung ma-explain natin ang maayos, kung ma-explain natin ang maigi, paano mo ma-explain? Kasi pinag-aralan mo. Kaya naman pala ganun. Ganito kasi, ganito. Noong mga panahon na yun. Okay? So yun ang ano. Meron kung titingnan mo. Again, what are the two kinds of the law na nasa Bible? Anong klase? Ang balas? Love Dalawa. your neighbor. Hindi, yung klase. Nothing. Okay. Yung isa prescriptive, yung isa proscriptive. Sinulat nyo na yun dati. Cross. Okay. Saka press. Proscriptive, prescriptive. Ang prescriptive, yun ang pinagagawa ng Panginoon. Describe ano? Yung pros. Our love, Describe. okay, forgive, yan, mga prescriptive. Yun ang pinakamagandang dapat na maging buhay natin bawat sa atin. Yung proscriptive, yun yung mga pinagbabawal ng Panginoon. Pinoprescribe or pinagbabawal. Yun lang po. Abstinent. Isang letter lang o tsaka E. Okay? So, magiging tama lamang ang ating magiging interpretation if we know the purpose kung bakit nasulat yung ganon. Okay? So ituro nyo kaya sa amin ngayon kung bakit. Aba. Ayun. Okay? So, wala na tayong ano? Hindi ko na dagdagan yung problema. Sobrang dami ang problema. Okay? Kaya na lang natin si Pastor sa kanya yan. Ang turo ng Greek. Anyway, sa ating pag-handle ng salita ng Panginoon, hindi basta-basta. The way we read, diba yung mga comics, the way we read newspaper, the way we read, maski yung mga nandun sa ano yan, sa mga gadgets natin, iba-ibang way. Iba-iba ang methodology ng pagbabasa, di ba? Lalo ang Bible. Okay? Talagang